Magandang araw sa inyo lahat. In today's video, gagawa tayo ng network design para sa isang networking problem. So bago tayo mag-start, basahin muna natin kung ano yung problem na yun. You want to practice and decide to design a network. There are 20 available computer units, 3 routers, and 3 switches. In order to connect the 3 routers, you have to use the following IP addresses for routers 192.168.50.0 and 192.168.60.0 with corresponding neighbor value of 20, 30, and 60. Ito yung magiging ring value natin yung tatlo per network. How are you going to connect the devices if the computers use Class A, Class B, and Class C? So gagamit tayo ng Class A, Class B, at Class C na network IPs. Then, sabi dito, use BGP, Border Gateway Protocol. Ito yung gagamitin natin na routing protocol dun sa network. So, let's start. Maglagay muna tayo ng, una dito is yung tatlong routers muna ilalagay natin. Yung tatlong routers na gagamitin natin is di naman naka-specify. So, yung pipiliin na lang natin na router dito is yung 2811 na lang. Isang 2811, ay dalang 2811, saka isang PT router. Dalawang 2811, saka isang PT router. Ayan. Then, need daw natin ng tatlong switches. Ayan natin dito, tatlong switches. Gagamitin natin sa switches yung 2950-24. Then after that, meron na tayong 20 pieces o computer. So ilagay natin, i-divide natin sila dun sa per network. Ilalagay ako ng 7 dito sa network 1. Yan, 7. Tapos 7 dito sa 7 dito sa may network 3. And then, 6 dito sa may network 2. After nyan, connect natin yung mga pieces sa switches. Gamit ang straight through cable.
Then, connect natin yung switch dun sa may router sa faceter 00. Then, gawin rin natin to dun sa ibang PC na may sariling switches sila or networks. So, gawin natin to dito. Yan sa router. Connect natin yung switch ng network sa may router niya. Router 2. Internet 00. Then, after nyan, connect naman natin yung mga router sa isa't isa. So, dito sa dalawang 2011, kailangan natin siya salpakan ng serial para makonect natin siya dito sa may PT router. So, let's start. Ilalagay natin na module dito is WIC1T. Sa dito. Off muna natin. Lagyan natin dito. Then, turn on ulit yung router. Ito rin sa may router 2. Turn off. Lagay yung WIC1T. Turn on. X. Tapos kabitan natin siya ng serial DCE. Mag-start natin dito kay router 0. Serial 3. Serial 0/3. Serial 2/0. Then, sa may PT router, serial DCE ulit. Serial 3/0. Pupunta dun sa may router 2. 0/3. And after nyan, ang next na natin gagawin is magbibigay na tayo ng IP per network. So, mag-start tayo dito muna sa connection ni router 0. Yung bibigay ko dito na network nila is dapat class A daw. Network. One. IP na is nakalagay ko IP na is mag-start sa 10.10.0. Yan. Yan yung dyan tayo mag-start. At 0. Pero ang una dapat natin ilalagay is tayo kasi mga dapat is ang maunang ilalagay natin na IP niya is start sa 1. So yung pero yung sa 1 is yun yung gagamitin nating default gateway para sa network. Ito yung lalagay natin ng sa may router natin. Default gateway nila tsaka sa PC as default gateway. Tapos yung IP, kaya hindi tayo pwede mag-start sa 0 kasi yun yung IP base ng network na yun. So let's go. Ito lang ito. Start tayo mag-configure ito sa my PC0. Or dito lang natin sa may router na lang. Lagay muna natin yung IP ng router para sa default gateway ng mga PC mamaya. 10. Kasi ko lang ito default gateway na nagka-typing ko ako. 10 po dapat dito. Yan. Balik tayo sa router 0. Sa config niya, punta sa faceter 00. Lagyan natin yung 10.10.0.1. Since si IGRP yung gagamitin natin na
is since BGP yung gagamitin natin pala na ano na dito routing protocol is set natin dapat sa yung text ring limit niya dito sa may sa Ethernet ay ayun, 20. Tingnan natin dito 20. Turn on natin. Then pause. Mag-start na tayo mag-configure ng mga PC. Mag-start tayo ng PC 0. So, mag-start dapat yung IP na ito sa the last corrupted ng IP na is dapat number 2 and so on. Tapos ang default gateway is yung IP ng router. 10.10.0.1. Then, gawin din natin ito sa ibang PC. Pero okay na tayo sa network 1. Now, ilalagay ko na lang rin dito yung IP at saka default start ng IP at saka default gateway ng network 2. Tapos i-configure ko na lang siya. Ang gagamitin pala nating IP dito sa network 2 is plus B. So mag-start tayo sa 128.
Configure na natin. Naka-configure naman natin sa network tree. Lalagay ko lang rin ulit yung IP at saka default gateway na gagamitin ko. Saan siya mag-start. Class C pa lang gagamitin natin dito. So mag-start tayo sa 192. Or pwede lang 193 na lang. Kasi gagamitin natin mamaya yung 192 na IP dun sa may routers as serial nila. Configure natin. Start na lang muna ulit ako dito sa may router. Sa fast ethernet 00 ulit. So doon natin sinaksak. Kapag wala natin kakalimutan yung text string limit niya, dapat naka 60 dito. Sabi dito sa problem. Kalimutan natin. 60 dito sa may network tree. Then okay. Turn na natin. Balik tayo sa may network to kanina. Baka di natin na-setup. Config niya sa may passenger 00. Di natin nilagay. Yung default gateway. 128. 16. Then yung ano natin dito, text string limit natin is 30. Turn on. Then
X. Balik tayo dito. X. X. Then, configure natin yung mga PC sa may network tree. Nine 193.10.0. Palitan natin ng kanya para sa default gateway. Yan. Ilagay na natin lahat ng IP ng mga PC. Yan is, try naman natin i-configure yung mga routers para mapag-connect natin sila sa isa't isa. Mag-start tayo dito sa 2011. Pag tayo dito sa may serial niya. Ang lalagay natin dapat na clock rate dito is 2 million. Nakaset na dati. Then, ang IP4 address na dapat is yung ito. Yung gagamitin natin pa-connect sa kanya doon sa may PT router sa network 2. Copy na lang natin to. 192.168.50.0. Palitan lang natin ng 2 yung sa dulo last na octet. Okay. Set natin yung TX ring limit ring into 20. Then, turn na natin to. 192.168.50.2. Ito naman tayo dito sa PT router. Tapos hanapin natin yung connection nila dun, nila dalawa ni router 0. So natin siya kanina. So may serial 2.0. Ilagay ulit natin yung IP na yun. Palitan lang natin ng 3 yung last octet. Then, sa mas. Set naman natin to sa 30. After nyan, is palitan natin yung clock rate to 2 million rin. Turn on. Double check natin kung napalitan. Lagyan natin sa 2 million. Yung 2 million na siya. And after that, configure naman natin yun dito sa may router 2. I-connect natin siya kay PT router 1. Sa may network 3 to network 2. Punta tayo dito sa serial 3.0.03. Lagay natin dito yung IP address nila. Gagamitin naman natin dito sa second network, second connection is ito. Serial niya.
192.168.60.0. Palitan lang natin ng 2 yung last octet. And set naman natin to 60. Kasi dito sabi na 60. Then, turn on. Tapos lagyan natin ulit dito sa my PT router. Doon naman sa may connection nila ni router to is yung serial 3. Lagyan natin dito. Palitan lang natin to ng 3 yung last subnet niya. Subnet mask na is yan. Then yung extreme limit niya is 30 dapat kasi nasa network 2 siya. So palitan lang natin tong clock rate na into 20 million. 20 million? 2 million, sorry. Sa atin. Natin ulit kung napalitan. Million. Napalitan. 2 million ulit natin ito. Million. Then, exam natin. Then, mag-start na tayo mag-configure doon sa may CLI. So, start muna tayo dito kay router 0. Pa tayo sa CLI niya. Ang itatype na, unang itatype natin dito to. Natin dito is exit. Tapos lagyan natin dito, router. BGP. Tapos ito yung string limit ni router 0, which is 10. Ay, 20, sorry. 20. Ganyan. Lagyan natin dito. Network. Tapos ang connection nila ni yung mga nakakonect na device sa kanya. Kunin natin yung base IP nila, which is yung nandito sa 10.10.0.0. Lagyan natin dito. 10.0.0.0. Then enter lang natin. 10 pala, 10.10 pala yun. 10.10.0.0. And enter lang natin. The next naman yung connection nila ni router 0 at router 1, which is ginamit natin kanina na 192.168.50. Palitan lang natin 0 yung last octet. Huwag kalimutan yung network dito sa dulo. Enter lang natin. And after yan, lagyan naman natin yung IP ng mga neighbors na, which is ito, yung nandito from router 1 to itong mga PC dito sa baba niya. Sa may network 2. Lalagay natin isa-isa yung IP nila doon sa neighbor. Tapos lagyan natin dito. Yung start muna tayo kay router 1. Yung ginamit natin na 192.168.50. Then, lagyan natin dot 3. 3 yung ginamit natin doon. Then, lagyan natin dito is remote task. Tapos yung text string limit ni router 1, which is 30. And enter. Tagalin natin yung enable. Tapos yung mga IP naman ng computer na nakapanig doon sa network 2. Lahat na yun. Start sa 28.16.10.2. Remote task 30 rin. And enter. Enter. Ulitin mo natin hanggat matapos na natin. 3, 4, 5, 6,
7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat na yan. Enter. And after nyan, exit na tayo. Punta naman tayo dun sa router 1. EPT router. Punta tayo sa CLI. Type lang natin ito, exit. Type natin dito. Router. BGP. Space. Tapos sa TX ring limit niya. 30. Then, start na tayo. Network. I-connect natin yung IP ng mga network na base IP ng mga network na connect sa kanya. Ito at saka dito. Start tayo. Network. Nalagay natin dito is 92, 160, 50, 0. Then after nyan, yung network naman na nakakonect sa baba, kunin natin yung base IP nila, which is ito. 128.16.10.0. Enter. And after nyan, yung neighbor na. Lagay natin yung neighbor na. Ito, yung mga IP nitong router 0 tsaka yung mga PCs dito. Start tayo kay PC sa router 0, 192.168.50.2. Then, remote, dash as. Connect the extra limit ni router 0, 20. Then, enter. Pag may lumabas na ganito, ibig sabihin nag-connect na sila, diba? Enter natin yan. Gawin naman natin ito sa mga PC niya. Network 1, kaya router 0. Gawin natin 10.10.0.2 dun mag-start. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na. Exit. Tapos yan. Try natin kung makaka-send na tayo ng simple PDU doon sa network 1 to network 2. Successful na. Ibig sabihin gumagana na siya. Ayan. Ayan, i-configure naman natin yun sa may network 3. So, next na gagawin natin is punta tayo kay router 2. Tayo sa CLI. Lagay natin dito is exit. Tapos router. BGP. Lagay natin yung clock rate niya. Ay, yung ano pa? Text ring limit, sorry. Step. Then, lagay natin ito. Network. Then, yung mga device na nakakonect sa kanya, which is yung kunin natin yung IP ng device na nakakonect sa kanya, which is yung connection nila between router 1, saka yung mga base IP nung ito mga PC dito. Saka base IP itong connection lang dala ni router 1. So, start. Lalagay naman natin dito is 192.168. 9 muna natin yung connection lang dala ni router 1.60.0. And enter. Tapos lagyan naman natin yung base IP ng network 3 ng mga PC. 193.10.0.1. Then, enter.
Turn na, neighbor. Ang ilalagay lang natin dyan is yung start muna tayo dito sa IP ni router 1 doon sa may serial niya, which is 192.168.60.3. Tapos, remote as 30 kasi yun yung text ring limit ni router 1. So, enter. Tapos yung mga PC naman ni router 1 is sa baba. Lalagay natin yung ano nila, IP nila dito sa may enable ring. So, ang ginamit natin na IP dito sa network 2, 128.16.10. At 2 tayo mag-start. 6 lang na PC ito, so hanggang 7 lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then exit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X. Tapos balik tayo sa PT router sa gitna, i-router 1. Configure naman natin silang yung connection nila dalawa ni router 2. So, balik tayo sa router. PGP. Lagyan natin yung text ring limit ni router 2 which is 30. Then lagay naman natin dito is yung network nilang dalawa ni router 2. Network base nila, base ng network, base IP nila ni router 2 yung 92.168.60.0. Then enter. And after nyan, yung ano naman, mga PC naman ni router 2 na yung ano natin, network 3, yung IP nila yung enable natin kasi kapit ba ito ni router 1. So let's go. Start muna tayo sa serial IP ni router 2 which is yung 192.168.60.2. Tapos remote as text limit ni router 2 60. Then enter. Pag may lumabas sa ganyan, sabihin naka-establish na sila ng connection dalawa. So yung PC na lang yung next natin dyan. PCs na. So ang gagamitin na natin dito is 193.10.0.1 from 2 pala, sorry, 2 from 8 kasi 7 na pieces lang dito. Then exit. Then i-test na natin kung gumagana na yung network. Bigay tayo ng video dito sa 0 to 7. Ayun, nagsa-successful na. Sa 14, successful na. Kaya naman natin ito sa second network to network 1. Successful. Network 2 to network 3. Successful. Network 3 to network 1. Successful. Then network 3 to network 2. Successful. So, ito na po yung design natin sa problem na to. Ginamitan natin siya ng BGP. Meron tayong tatlong routers, tatlong switches, at 20 na computer. 7 dito, 7 dito, tsaka 6 dito. Tapos ginamitan natin siya ng
class ABC na IP per network. Itong network 1, network 2, saka network 3. Tapos, gumamit rin tayo ng BGP, Border Gateway Protocol. Gumagana naman na siya. So, ginamit na rin natin itong IP na to para dito sa mga router na to. So, ito na yung final design ng ating network. Thank you for watching. See you in the next video.